Hi guys, pagkagising ko nga ay nagtimpla ako ng coffee. Naging morning routine ko na nga ang pag-inom ng coffee sa umaga. Hindi ko pa nga pala nababanggit sa inyo, nakakalipat lang namin dito sa apartment na to. Studio type lang to pero sakto lang sa amin mag-ina since dalawa lang naman kami ng anak ko. Pero kahit maliit nga lang tong tinitirahan namin, madami pa rin akong kailangan gawin dito para maging mas cozy at komportable ang pagtira namin ng anak ko. Sa totoo lang, biglaan nga lang din yung paglipat namin dito kasi biglaan lang din naman yung paghihiwalay namin ng ex-partner ko. Kaya sobrang laki din talaga ng adjustment namin mag-ina. Anyway, saka na yung mga chika ko kasi ayan, gising na yung anak ko dyan. Kailangan ko na nga siyang asikasuhin at pakainin ng breakfast. Kasi pupunta ako ng wet market para bumili ng pagkain namin for lunch. May leftover na burger last night kaya yan muna ang breakfast niya for today. Binigyan ko lang din siya ng Dutch meal and banana for potassium. At pagkatapos niyang kumain dyan ay pinasundo ko kaagad siya kay Audrey na friend ko na taga dito din sa building. Malaking bagay nga na may friend ako dito na napapakisuyuan ko kapag kailangan kong lumabas at hindi ko maisama si Seki. Nakabalik na nga ako dito from wet market at hindi na nga ako nakapag-video dahil nagmamadali na rin ako. Naka-single motor lang din kasi ako at wala pa akong phone holder. Bumili nga lang pala ako ng ampalaya, kamatis, saging at galunggong. Bigla nga may tumawag sa akin dyan na nasa baba na nga daw si kuya na delivery rider. Umorder kasi ako ng tripod para mas mapadali yung pagbablog ko. Sa totoo lang, wala pa ngang isang linggo na nagdesisyon ako mag-vlog. At talagang wala akong idea sa kung anong dapat kong gawin o kung paano ako magsisimula. Basta ginawa ko lang at nagsimula lang din ako. Kaya ngayon eto, may pa-voice over pa. Siya nga pala si Sherwin, isa sa mga guard dito sa building. 24/7 ng mga guard dito at talagang may CCTV sa bawat sulok, kaya naman safe na safe. Ito nga pala yung tripod na nabili ko sa TikTok. Mura lang naman. Sana magtagal, pwede na to pansamantala at nagsisimula pa lang naman ako. Nasubukan ko na nga siya at okay naman. Nagsimula na nga pala ako mag-prepare ng lunch namin. Hinuhugasan ko lang dyan yung galunggong. At pagkatapos kong hugasan yung galunggong, nilagyan ko lang din ng konting asin at paminta. Hindi ko na nga na-videohan kasi nakalimutan ko. Pero sa totoo lang, para sa akin mas masarap yung maliliit na galunggong. Wala kasi akong nakita kanina sa palengke kaya yan na lang yung binili ko. Ang tagal na din kasi mula nung huli akong kumain ng galunggong. At nagsimula na nga ako mag-prepare dyan ng lulutuin ko. Inuna ko ngang hiwain dyan yung bawang, tapos sinunod ko yung sibuyas. Kaya lang yung sibuyas medyo may lupa pa. Kaya ang ginawa ko, hinugasan ko muna. Hindi ko na nga na-videohan yung pag-chop ko ng sibuyas dahil nakalimutan ko na naman. At sinunod ko lang din dyan yung kamatis. Nagkamali pa nga ako ng hiwa. Dapat kasi mas maliliit para mas madaling madurog. At yung huli, yung ampalaya, hiniwa ko nga lang din niya ng mas maninipis o mas maliliit para hindi masyadong mapait. At pagkatapos, nag-prepare ako dyan ng 3 egg. Then nilagyan ko ng asin, paminta at konting magic sarap. At napansin ko nga dyan na ang laki at ang pangit pala ng kamay at mga daliri ko. Pagpasensyahan nyo na, that's what you get after being a mom. Especially sa mga stay-at-home mom na kagaya ko. Siyempre sa araw-araw na gumagawa ka sa bahay, pagluluto, paglilinis, paglalaba, at kung ano-ano pang gawaing bahay. Hindi talaga natin may iwasan yung changes sa katawan at itsura natin. Sabi nga ng karamihan, di ba? Nalosyang na or nalolosyang na. Nagluto na nga pala ako dyan ng kanin, 3 cups of rice, 3 cups of water. Hindi nga pala ako marunong magmano-mano ng tubig, kaya gumagamit pa rin ako ng cup. Ganito nga pala yung setup ko ng pagluluto. Nagpatong lang ako ng wooden table sa ibabaw ng washing machine. Nagsimula na nga pala ako magprito dyan ng isda. Gusto ko sa galunggong yung toasted. Kayo, anong gusto nyo? Pero mas masarap talaga kung mas maliliit yung galunggong kasi kahit tinik, makakain mo kapag toasted.
Kakatapos ko nga lang magprito ng isda dyan nang biglang may kumatok. Si kuya pala na nagme-maintenance sa building. Nag-request kasi ako ng bidet holder since walang nakalagay pero may bidet. Hinintay ko pa nga siya matapos dyan bago ulit ako bumalik sa pagluluto. At nagsimula na nga ulit ako magluto. Ginisang ampalaya na may itlog lang naman. Syempre inuna ko yung bawang. Tapos sinunod ko yung sibuyas. And then yung kamatis. Tama nga ang iniisip ko, medyo mahirap palambutin yung kamatis. Ang gusto ko kasi is yung malambot at durog na siya bago ko ilagay yung ampalaya. Para mas malasa. Sa totoo lang, ngayon lang ulit ako magluluto ng ginisang ampalaya na may itlog. Ang natatandaan ko na huling nagluto ako niyan is dalaga pa ako, so sobrang tagal na talaga. Pagkatapos ko nga magluto ay nag-prepare na ako ng pagkakainan namin ng anak ko para makapag-lunch na kami kasi sobrang gutom na kami. Kadalasan, inuuna kong pakainin yung anak ko bago ako kumain. Kasi mas madali sa akin kung uunahin ko siyang pakainin dahil makakapag-focus ako sa kanya at hindi kami masyadong magkakalat. Pero sa mga pagkakataon niya na yan ay gutom na ako kaya talagang sinabayan ko na yung anak ko. Sinusubukan ko siya dyan bigyan ng gulay pero hindi niya talaga gusto. Hindi ko na lang naipakita kung paano siyang umiling at umayaw sa gulay. Pero good thing naman na napapakain ko na rin siya ng rice ngayon. Dati kasi talagang ayaw niya. Nagpapapak lang siya palagi ng ulam. Hindi ko na lang din naipakita pero nakatatlong isda siya dyan at nakatatlong sandok din ako ng kanin niya. After lunch nga ay pinaliguan ko siya at pinatulog para makapagpahinga siya kasi plano ko lumabas kami mamaya. At ginamit ko na nga yung pagkakataon na yan para makapaglinis ng bahay at makapaglinis ng kasangkapan dahil hindi ko magagawa yan kung gising yung anak ko. Mabanggit ko na din nga pala na dati na rin kaming tumira dito. Kaya sanay na din ako sa maliit na space kagaya niyang maliit na lababo. O siya, ASMR muna tayo.